Isa talaga sa pinakamasarap gawin kapag nagbabakasyon ay ang pumunta sa beach, tumambay, tingnan ng dagat at mag-food trip kasama ang mga pamilya. Baka nga isa na to sa huling moments namin ni King Kong na kami lang dalawa kasi malapit na nga talagang lumabas si baby. Pero bago yon, konnichiwa, Chana des. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna sa Pinas. Today is September 15, 2024, Sunday at ika-20th day na ng bakasyon namin dito sa Maitum. Ito na din yung huling araw namin dito. Kaya naman, kumpleto ang pamilya. Nandito din sila Mama Arlene, Mama ni King Kong at syempre sila Auntie Tess kasi dito kami tumira sa kanila. Sarado ang kanilang karinderya kasi linggo ngayon at sabay-sabay na nga kaming nag-almusal. Hay, namimiss ko tuloy yung mga foods doon. Di talaga kami nagugutom dito kasi pagbaba ng kwarto namin, meron na agad pagkain. Plano din pala namin today mamili ng mga pasalubong. Dahil nga nandito kami sa Maitum at sikat dito yung marinated bangsi, yun na lang yung bibilhin namin. Ang bangsi daw sa English ay flying fish. Di ko lang alam kung anong tawag nun sa Tagalog. Una naming pinuntahan ay itong Juanita's marinated bangsi kaso sarado. Sinubukan pa naming magtawag kaso wala talaga. Kaya dumiretso na lang kami kasi sabi ni Ate Goldie madami daw talagang mga nagbebenta dito katulad nitong Luella's marinated bangsi. Buti na lang may mga tao at medyo maaga-aga pa din kasi kaming pumunta. Mapapansin nyo nga na yung lakad ko dito penguin na nga. Itong mga marinated bangsi daw talaga yung delicacy dito sa Maitum. First time ko nga ding makatikim ng ganito dito at nasarapan naman ako kaya sabi ko ito na lang yung pandagdag sa pasalubong namin sa Quezon. Bale, 5 kilo yung binili namin for 950 pesos yata. Pero dahil bukas pa nga yung flight namin yan, sabi namin pa-reserve na lang muna at babalikan namin kinabukasan. Bago naman bumalik sa bahay, naisipan ni Ate Goldie na daanan na din yung lupa na nabili niya dito para lang mai-check at maipakita din sa amin. Grabe no, bilis ng panahon, parang dati-dati lang pinaplano namin ni King Kong umuwi dito sa Maitum at ngayon patapos na agad yung 21 days namin dito. Masasabi kong nag-enjoy talaga ako dito kasi lahat sa akin ay first time. Tapos ang dami ko pang na-meet na mga kamag-anak ni King Kong dito. Naglakad na nga kami dito papasok pero di na ako nakasama dun pa sa paloob kasi masyado nang maputik, baka madulas ako. Buti na lang may tao dito at nakitambay na nga ako dito kay nanay. Tuwang-tuwa nga ako dito kasi meron ding nakatambay na pusa at saka mga aso. Baby na aso. Ano ang tawag sa malit na aso? Ayun, tuta. Nasa isip ko, kuting Medyo masukal na nga talaga dun sa pinuntahan nila King Kong kaya hindi ko talaga kayang pumunta dun. At pagbalik nila may bitbit pa talagang bayabas. Hindi naman ako humingit, hindi naman talaga ako mahilig sa bayabas. Parang bata pa ako nung huli akong kumain, no? Tuna talaga yung gusto sanang pasalubong ni mama pero sabi ko marinated bangsi na lang. Bili na lang tayo ng tuna kasi mahirap yung ilagay sa maleta. Anyway, pagbalik naman namin sa bahay, ay may swimming palang magaganap. Di man lang sa akin sinabi ni King Kong kaya dali-dali akong nag-prepare. Dinala ko nga din tong disposable camera ko na regalo sa akin ni Val. Di ko nga lang alam kung saan ko ipiprint yung mga photos nito. Thank you so much, Val. Dito pala kami pumunta sa Barangay Kiambing kasi dito yung part na malapit talaga sa dagat so madaming mga resorts. Dito kami sa MNC Ians pero last time ay nakapunta na din ako dun sa katabi nito na resort. Buti pa nga dito kay na King Kong lapit nila sa mga swimmingan, may dagat, may ilog. Meron ding iba na may mga kasamang pools. Tanghali na nga nung pumunta kami dito at nagluto din agad ng mga pagkain. At di talaga mawawala ang barbecue kapag ka ganitong outingan. Ba't ganun no? Parang mas masarap yung foods talaga kapag nagsiswimming ka. Halos kami nga lang yung tao dito kaya parang nirentahan namin yung place. Sila mama at sila Auntie Tess ay hindi naman talaga nag-swimming. Nag-ready lang sila ng foods at dun lang sa cottage nagstay. Kami naman ay dito na kumain malapit sa dagat. Sabi ko nga dito kay King Kong sa susunod meron na kaming bata na kasama. Kahit nga medyo mainit masarap yung hangin kapag ka sa ganitong lugar. Nakaka-relax at ang sarap lang titigan ng dagat. Meron din pala kaming mga kasamang bata at tinitingnan nga namin dito. Si Billy naman at si Marian ay ayun at nagpipicturan nga lang dun. Tingnan nyo nga naman. May pang-post na sa Instagram. Busog na naman nga kaming mag-ina. Hirap nga kapag medyo napapadami yung kain parang anytime puputok yung tiyan ko. Maya-maya nga hindi na nakatiis tong si King Kong at nakipaglaro na sa mga pinsan niya. Ay kanina pa nga niya yata gusto makapaglaro sa mga yan. Medyo naiinitan pa nga ako niyan kaya pinapanood ko lang sila at ako'y tuwang-tuwa at parang mga anak niya yung bata. Di pa nga din kasi kami nakakapag-banding sa dagat kasi noon sa Japan, yung pinupuntahan naming park may dagat yon pero hindi naman kami nakakapag-swimming doon. Palagi lang kaming date-date, lakad-lakad, bike-bike pero hindi kami nakapag-gantong tampi-tampisaw. Kaya ito na, nakisali na din ako. Ang bilis nga tumaas ng tubig at ito't putik na nga yung pinapalagay niya sa katawan niya. Diba dapat ay dun sa medyo tuyo? Medyo dark na nga yung sun dito pero may mga part din na mga white na. Kesa dun sa isa kong vlog, medyo malapit-lapit lang yun dito pero medyo white sand siya. Buti na lang at meron akong daladalang rash guard kasi naman, di na tayo makakapagtupi sa katawan na ganito.
ay para na nga akong bola gugulong na lang. Nakakamiss nga naman talaga ang dagat, pero naalala ko dahil din sa dagat, kaya na-trigger yung pangangati ko sa balat ko, kaya madalas namumula yung balat ko. Konting dampi lang, namamantal na at namumula na. Tingnan nyo to si King Kong at parang mas nag-e-enjoy siya kaysa sa dun sa mga bata. At ayan na naman, papasok na naman ang penguin para makisawsaw. Init na init lang talaga ako nito, kaya gusto ko ding magpabasa, at saka sayang naman yung moment, 'di ba? Huling araw na nga din namin to sa Maitom, kaya talagang in-enjoy na namin. Tsaka isa din talaga sa rason kung bakit ako nagva-vlog, ba't ako nagko-content, kasi nga para mababalikan ko yung mga ganitong mga moments namin ni King Kong at mapapakita namin sa aming mga magiging anak, 'di ba? Pero sa lahat ng mga sumubaybay ng aking Maitom trip at updated sa mga pinaggagawa namin dito, sa mga nakakakilala sa akin, sa mga nagpa-picture, hello po, maraming salamat po. See you again soon. Medyo maaga-aga din kaming umuwi, at pagdating nga nung gabi, nag-crave si King Kong na favorite niyang durian. Bago daw umuwi, gusto niya munang kumain. And that's it for today. Jane, mite ko arigato. Bye-bye. See you on my next vlog.